Guys, once again, it's Vin Exclusive. I'm on my way to Cherry Marilao. Today is May 30th. Today din nakaschedule ng 1 PM yung first paid PMS. So ibig sabihin tapos na ako dun sa 3 taon na binigay ni Cherry na sobrang helpful naman talaga sa lahat, hindi lang naman din sa akin kasi talagang totally walang binayaran. And today, paid na siya. So lahat ng ipapagawa ko moving forward, ipapapalit or kung ano man na may experience ko na kailangan kong bayaran, so magbabayad ako. Of course, I still have yung 5 years na general warranty at saka yung 10 years engine warranty. Pero hindi ko alam talaga specifically kung ano yung mga scope nun. June na nga pala to, yung PMS, nung January pa. Sa pagkakalam ko parang January pa eh. Tapos ngayon ay May na, so ilang buwan na rin yung lumipas. So sabi ni Sir Dave, shoutout pala to Sir Dave from Cherry Marilao sa after sales service team, na medyo matatagalan yung paggawa or kung ano man yung gagawin nila ngayon dito sa PMS nitong 7 Pro. Pero to tell you honestly, wala akong kahit na anong na-experience na hindi maganda dito sa sasakyan na to. Ayan, as you can see naman, ang current running kilometers natin in total ay nasa 13,448 kilometers. So, some nakabatch ko rin na bumili nung year 2021, parang more than 15,000, more than 20,000. Meron pang ibang member na user din ng 7 Pro na parang nasa more than 50,000 or 40,000 kilometers. Sobrang sulit nun, pero yung sa akin, masasabi kong sobrang sulit na kasi may alternate car. So kailangan ko rin gamitin yung, kailangan ko rin gamitin to kasi kung hindi, mas malaki yung gastos, lalo na kapag na-discharge, knowing na mahal pa rin naman yung battery na ito. Ayun, and then, ang pinalitan ko na pala dito ay yung battery. So yung battery na pinalagay ko ay Outlast. Hindi ko alam kung familiar kayo sa brand na yon, pero sabi nung binilang ko, ginagamit daw yun sa mga truck. So long lasting naman daw. So titingnan natin. Nabili ko siya for 7,000 yata. Pero yung Cherry na pinagpalitan nitong battery nitong 7 Pro, hindi ko na sinwap. Nilagay ko na lang sa bahay kasi kinakabahan ako baka mamaya biglang tumirek or biglang ma-discharge. Pero hindi naman siya totally discharged na, so nagagamit pa rin yung battery na yun, yung pinagpalitan ko nito. So nilagay ko na lang muna sa bahay. I don't know kung anong gagawin ko dun. Baka ibenta rin sa murang halaga. Pero I think pag nagpa-swap ka, parang 500 pesos lang yung halaga nung baterya na yun. So yung iba din, nakaka-experience sila ng cooling fan. So nababasa ko dun sa nagkaroon sila ng problem. Pinalitan naman daw, majority nung pinalitan, cover daw ng warranty. More than 3 years na yung sasakyan na yun. Owner siya from Tarlac, meron din from La Union, si Aljay, ayan, so sila. So hindi ko na maalala yung ibang pangalan eh. Pero yun lang, so sana hindi ko siya ma-experience. Update ko kayo pagdating ko doon mamaya, 1 PM yung schedule ko. And then sabihin ko sa inyo kung magkano yung inaabot. Pero again, disclaimer, hindi ko alam kung pare-parehas yung presyo ng PMS at yung mga gagawin versus sa ibang dealership ng Cherry. And time check nga pala, 12:23. Nandito muna ako sa kahabaan ng Philippine Arena. Palabas to, bypass to, palabas ng MacArthur kasi medyo maaga pa. Ayun guys, so update ko na lang kayo since tapos na yung ating first paid PMS. Sa ganito ko na lang kayo i-update and ano nga ba yung mga pinalitan ginawa dito sa aking sasakyan. So since this one is almost 4 years na, this coming June 30th, and ang running kilometers natin ay 13,400 plus kilometers. So hindi naman ganon ka, medyo fresh pa naman daw and hindi naman masyadong nagagamit nga. Pero yun nga, ang sabi sa akin, gamitin pa rin ng sasakyan kasi yun naman talaga yung purpose niya. Kasi pag hindi mo yun ginamit at tumagal na tumagal, baka magkaroon lang ng mga sira. And number 1 na ginawa, syempre yung engine oil, pinalatan din yun. And then nakita ko kanina habang ginagawa, hindi siya ganon kaitim. So ibig sabihin, okay pa siya. Medyo maputi pa siya kasi madalang kong mag-gamit. Parang ilang days ko lang din ginamit to eh. Simula nung huling change oil. Next naman doon is yung oil filter. So pinalitan din yon.
Drain plug, ayan, pinalitan din syempre. And then brake cleaner, ginawa din nila yon. Nano engine protect, so meron yun, so para siguro maprotektahan pa lalo, ma-preserve yung makina natin. And then fuel system cleaner, so may checklist kasi silang sinusunod per kilometers na tinakbo ng sasakyan. And then yung Klima Fresh, so technically speaking yun yung mga ginawa. And then yung amount na binayaran ko, again hindi ko alam kung pare-parehas versus dun sa ibang dealership or kasa kung saan kayo nagdadala ng sasakyan ninyo. Pero ako ay nasa less than 8,000 in pesos, so hindi siya bababa ng 7,500. For me, that's okay na kasi lahat ng request ko na i-check, chinek nila, including yung spark plug na check naman yon. And then battery kasi kakapalit ko pa lang, as I mentioned earlier. Outlast nga yung pinalit ko, 100% pa rin naman daw. Siyempre, nito lang naman yung binili, hindi naman siya matagal eh. And then brake pad, pina-check ko din kung manipis or okay pa siya. And then yun, na-check na medyo okay pa talaga. What else? Ayun, tapos meron din tong back to zero na kasama, kaya pagpasok ko kanina ang bango. Akala ko perfume lang siya kasi ang bango talaga eh. So yun lang, and na-enjoy ko yung PMS ko ngayon kasi ang dami kong nakausap na tao. Marami akong nakikilala sa Chery, kaya thank you talaga Chery. Inaanday ko yung Tigo Ref. So antayin natin yung Tigo Rev kasi I'm planning, meron akong pinaplano. At saka nag-update sila from time to time. Thank you so much pala Chery Marilao. Then dagdag ko pala sa inyo mga ka-Phoenix, yung sunroof ko hindi ko na yan pina-check kasi ako yung nagme-maintain yan. So meron akong biniling actually na mahid siya na grasa. Order ko yon, so from China. Wala naman akong kalampag na naririnig at saka smooth yung pagbukas at saka pagsara kasi lagi ko rin binilinis yung drainage. Yung dito sa may gilid, di ba meron yung parang butas, tapos dumidiretso dun yung tubig. So lagi ko siyang dino-double check. Lalo na ngayon tagulan, so dapat lagi nating na-check yung sunroof para hindi tayo magkakaroon ng problema. And I think yun lang muna for today. I hope na nag-enjoy po kayo. And once again, please don't forget to follow me on TikTok at Viniculas de Vera. Thank you so much everyone, and magkita-kita po tayo sa susunod kong vlog. Have a good one.